Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Paano pag nalaman mo na isa kang pulis, rumisponde ka sa isang basketball court na may away? Dinalam mo sa presinto yung nagwawala, pero pagdating sa presinto, nalaman mo na may diferensya sa pag-iisip. Kaya tutulungan, dalhin sa ospital. Ano pang gagawin mo roon? Hindi ka naman masagot ng tama noon dahil may diferensya sa pag-iisip. Yan ang dapat. O, alamin yung story. Tanghaling tapat noong 19 ng Abril nitong taon, ang paglalaro ng basketball ni Mark nauwi raw sa mainit na pagtatalo nila ng kanyang kalarong kapitbahay. Nang datnan siya ng kanyang sumpong, nagwala raw si Mark nang umano'y saktan siya ng mga nakaalitan. Sa gitna ng gulo, rumisponde raw ang dalawang pulis na sina SPO2 Jeronimo Sanchez at PO3 Moises Ebora. Pinapita ng pulis, isang pusasan. Kaya ng pulis sinuntok at binato pa ng 3 beses. Tinalo ko sa ulo ng kahoy. Bumula pang baril, tinutukan. Ako na may nakiusap sa mga pulis, sir. Wala na po ito sa sariling bait. Tapos gustong pusasan, ayaw po ni kaya sabi niya, bakit akong pupusasan ninyo? Wala naman akong kasalanan. Tingnan niyo, sir, ako ang nabugbog. Nang mapusasan, binitbit ng mga pulis si Mark sa presinto. Ang masahol dito, dahil sa mga sugat na tinamo ni SPO2 Sanchez, naghabla ang mga parak ng kasong physical injury, direct assault at grave threat laban kay Mark. Ikinulong si Mark sa Ibaan Municipal Police Station. Noong May 9, 2015, makalipas ang 3 linggo, dinalaw ni Dolores si Mark para painumin ng gamot sa kanyang sakit. Laking gulat daw niya nang matagpuan ang anak na duguang nakahandusay sa presinto. Nang sabihin daw sa kanya ni Mark na pinahirapan siya ng mga pulis, kinuhanan ng litrato ni Dolores ang anak at saka humingi ng saklolo sa T3 Alliance. Ito mga tol, bibitagin natin yung mga kasamahan nitong si SPO2 Jeronimo Sanchez. Ito yung itsura nito at yung mga kasamahan niya. Ito rin ang tinutulong ng bugbog. Walang awa nila, pinagtulong-tulungan, Tolben, yung biktima, no? May kasabihan sa salitang kalye, kapag nalaman mo isang taong may diferensya sa pag-iisip, papatulan mo ba? O sino ngayon may malaking diferensya? Yung mga pulis. Ito na nga, yan ang istorya nito. Ipinatawag ang mga pulis na umano'y sangkot sa pagmamaltrato kay Mark. Pero tanging si SPO2 Jeronimo Sanchez lang ang naglakas loob na humarap sa aming kamera. Itinanggi ni SPO2 Sanchez ang aligasyong sinaktan at tinutukan niya ng baril si Mark. Anong nakapusas na, tuktukan naman ako sa ulo. Di ba 3 ko dito sa ulo? Ilang sandali pa pumasok na sa eksena ang inang si Dolores. Hindi niya napigilang ilabas ang galit nang makita ang parak. Nakita niyo binubugo ng pamilya, bubugugin mo pa. Tapos bumukot pa ng baril, di ba? Bumukot ka ng baril sa ako. O yun, hindi ka magsisimali. Hindi ako nabulot ng baril. Bumukot ng baril, sir. Tapos ngayon hindi na bumana ako sa anak ko. Sabi ko, sige, barilin mo niya ako. Bumulot ng baril. Paano pag nakamatay ng tao yan? Nakasakit? Ano nakamatay? Nakamatay ba yun, sir? Nakamatay ba yun? Pag yung pagsuntok mo, paghatong sa kanan, nakapusta. Ako nga sinuntok. Hindi mo kita ko sinuntok. Anong tama ako, Mare? Hindi mo kita ko sinuntok ng anak ko. Hindi ko pala nakita eh. Nang ipaalam ng T3 kay Sargento na may nakakita sa umano'y pananakit niya kay Mark, ang parak nagpalusot na. Di ba yung parang akong lalabanan siya? Okay, mas malaki siya sa akin. Tinuloy niyo. Sinuntok din ng hindi ko alam kung tumama.
Iprosisa rin namin sa hepe ng Ibaan Police Station ang tungkol sa umano'y panonorture na dinanas ni Mark sa loob ng piitan. Nagwala raw ang nakakulong na binata at nagawang sirain ng selda. Sa lakas daw ni Mark, sinaktan niya ang mga naka-duty na pulis at tumakbo papalayo ng istasyon. Doon siya nanabutan ni Berlin na sinakal na siya ni Berlin ng taliig para maupusan ng hininga at manghina para mapusasan. Sabi ko sa inyo, kayo lang naman sinungaling. Sige, di sinungaling na ako. Ay, sa naman dapat sinungaling ninyo, napakatapang na yun, napakalimin ninyo. Ikaw nga dyan ang matapang. Ganun pa man, dawit pa rin sa sasampahan ng reklamo ni Dolores ang mga pulis na umano'y sangkot sa pagpapahirap sa kanyang anak na sina PO3 Charlie Bicol, PO3 Reynaldo Dusal, PO1 Fritzuel Berhel at PO1 Darwin Maralit. Isinangguni namin sa Commission on Human Rights or CHR ang umano'y pagmamaltratong dinanas ni Mark sa kamay ng mga pulis. Unang-una, that is inhuman na magtali ka na parang baboy na tinali para lang kakatayin na ang situation. Wala na yan sa standard ng pag-aresto ng isang tao. Ang reklamong ito inilapit din ng T3 Alliance sa Deputy Director for Operations ng Batangas Provincial Police Office. Napatunayan na itong ating mga kapulisan ay nagkaroon ng lapses in responding to a na kaguluhan na posible po na ma-dismiss at mawala po sila sa serbisyo ng PNP. Sa ngayon, pansamantalang magpapagaling si Mark sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong. Paliwanag ng eksperto, posibleng lumala ang depresyon na dinaranas ni Mark ngayon sanhi ng umano'y matinding pananakit na sinapit niya sa mga pulis. Ang alam nila, pag lumapit ka is kukunin mo sila, sasaktan mo sila. Akala nila you're going to persecute him. So kung ipe-persecute mo siya, di maglalaban yan. Ito ngayon, Tolan, okay? Ito ngayon, nalalagay sa sentro ng kontrobersiya itong presinto na ito ng Ibaan Police Station, kung saan sigurado ako marami rito na salat sa pag-iisip din at may diferensya ng konti rin yung ilan. Ng mga otoridad. Ng mga otoridad. Kaya yung pinaka-provincial director siguro dapat tingnan na to at ayusin ang tamang pagtrato sa mga taong may diferensya sa pag-iisip.